Pupunta nga ba ng West Philippine Sea itong dalawang Russian destroyer anti-submarine na ito? Dahil ngayong araw ay paalis na sila ng ating bansa. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong update tayo ngayon dito sa mga bisita natin dito sa ating bansang Pilipinas. At ngayong araw nga po ay nakatakda ang pag-alis ng dalawang barko, no, or dalawang warship, dalawang destroyer anti-submarine ng Russia. Ito nga ang Admiral Tribuz at ang Admiral Penteliev. At yun nga po, no, yung kanilang naging mission dito ay maghatid, no, ng ambassador mula sa kanila dito sa ating bansang Pilipinas. So ilang araw din po silang nanatili dito sa pier, South Harbor Pier, no, ng Maynila, at ngayong araw nga ay papaalis na sila. So yun nga, yung pinakang mission talaga nila rito ay maghatid lang po, no, nung ambassador, no. At the same time, since kaibigan din naman natin po ang Russia, no, ay kaya welcome na welcome po sila dito sa ating bansa. Ang tanong ng marami din, no, ay kung magpapatrolya din ba sila sa West Philippine Sea katulad ng ginagawa ng ibang bansa, katulad ng Amerika, ng India, ng Japan, ng Australia, ng South Korea, ng Japan, na sumasama na magpatrolya dito sa karagatan ng sakop ng Pilipinas na inaangkin ng China. Ayan. So yun ang hindi natin alam kung sila ba ay magpapatrolya dyan or babalik na sila kung saan yung next destination nila, no, or babalik na ba sila ng Russia. So yan, wala po tayong idea dyan, but yun lang, ngayong araw na to yung kanilang pag-alis, no. At kahapon naman ay yung sa India, no, yung Indian Navy ship na Kadmat ay nagpatrolya, no, sagawa sila ng maritime exercises sa West Philippine Sea kasama nga yung BRP Alcaraz. So yan, so mukhang ang mission lang po talaga dito nitong dalawang barko na to ng Russia is yung maghatid, no, ng ambassador nila dito sa Pilipinas. At kung matatandaan po ninyo, kasi marami rin ang nagsasabi sa atin na matagal na daw tong video na to, although the same ship din po, no, yung dumaong dito, at the last time, no, yung last time na pumunta sila dito, meron silang activity kung saan ay open to sa public at pwede kang mag-tour sa mismong barko, itong Admiral Tribuz. At ito nga ay naganap noong term ni dating Pangulong Rodrigo Duterte way back 2017. Ayan. So yun yung last time, no. Kaya sinasabi nung iba na peke daw or fake daw tong ating video na to, no, yung pagbisita, no, ng Russia rito, kasi nga siguro kaparehas nung nakaraang taon sila din yung barko na to, no. Kaya yan. Pero ito, yan nakikita nyo, yan na yun mismo, no. Yung kuha natin na yan ay habang nakaangkorahe pa sila dito sa pier ng Maynila. Kaya yan ay legit po, no. Pati yung Indian Navy ship, hindi lang natin nakita yung Indian Navy ship dito, no, kasi nga hindi natin siya naabutan. Pero 2 days po silang nandito. Yung una nga, noong December 12 ay nandito sila, dumaong sa pier ng Maynila. And then, noong 30 naman ay nagsagawa sila ng maritime exercises kasama nga yung BRP Alcaraz dito sa West Philippine Sea. Ano po? So, yun. At abangan natin yung mga susunod na balita, no, kung ano pang mangyayari sa lumalalang tensyon dito sa West Philippine Sea. At syempre nagpapasalamat tayo sa mga bansa, no, sa mga malalakas na bansa na handang sumuporta sa Pilipinas sa bingit ng alanganin po, no, kung meron mang mangyayari, at huwag naman sana itong mangyayari dahil alam naman natin na marami ang maapektuhan. Ano po?
So yan, ginagawa lahat ng ating gobyerno ang lahat ng paraan para hindi ito mauwi sa kaguluhan, no? Kahit pa kahit pa sinasabi ng marami na duwag tayo, no? Sinasabi ng iba na nagko-comment sa atin, sa gobyerno natin, na duwag daw ang Philippine Coast Guard, duwag yung ating mga kasunduluhan na nandyan sa West Philippine Sea, ay hindi po tayo gaganti. Yan ang sinabi po ng Philippine Coast Guard. Kahit pa sabihin nyo na duwag, hindi po tayo gaganti dahil yan ay against sa international law. Kahit na anong gawing pangbobomba dyan ng China Coast Guard, hindi po gaganti ang bansang Pilipinas dahil tayo ang nasa tama, no? Sila na nga yung mali, sila na yung nangaangkin ng teritoryo, sila pa yung may ganang mambomba ng water cannon, di ba mga kababayan? So yun, ginagawa po lahat ng ating Pangulo ang lahat ng paraan, no? Ayan, mahirap maging pangulo ng isang bansa, no? Akala kasi ng iba madaling magsalita pero sobrang hirap po, no, mga kababayan. At yan, so talagang tapos sinabi pa ng ambassador dito ng China, no, si Yuang Xilian, na tayo daw yung nagsisimula ng gulo, no, pagdating dito sa tension sa West Philippine Sea, no? Samantalang sila ang nangaangkin ng teritoryo natin. Ayan, kaya nga isinumite, no, inirekomenda ni Senate President Miguel Zubiri na pabalikin na ng China itong ambassador na to dahil wala siyang ginagawang aksyon, hindi niya tinutulungan, no, itong Pilipinas, bagkus siya pa daw yung naglalagay na, o siya pa yung naggagasolina. Ibig sabihin siya pa yung nagpapalala ng sitwasyon dito. Hindi siya maituturing na isang diplomat kung siya pa yung nagsisimula ng tension regarding dito at wala siyang ginagawang hakbang para maging maayos, no, itong dalawang bansa na to. Samantalang nandito siya sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang si Senate President Miguel Zubiri, no, maging si Senator JB Ejercito, maging ang bagong laya na si Laila de Lima, no, ay pabor din dito. Ayan. Kasi nga itong issue na to ay matagal na at hanggang ngayon ay talagang inaayos pa natin, no, para maging maayos ang lahat. So yun lang po mga kabayan, maraming salamat sa pakikinig. See you and abangan natin yung mga latest update pa ngayon dito kaganapan sa ating bansa. Thank you and God bless sa ating lahat.